Sa liblib na baryo kung saan lumaki si Mama, may paniniwalang ang inggit ay kayang magpadala ng misteryosong karamdaman. Hindi raw ito basta lagnat o ubo, kundi sumpang ipinapasa gamit ang itim na alikabok at palihim na orasyon. Kapag nakaalis ka na ng probinsya, saka mo lang malalamang may naiwan kang kaaway na kayang gumawa ng hindi mo inaasahan. Good day po sa inyo, Sir El, at sa lahat ng listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Terdy. 28 years old na po ako ngayon. Ang karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong huling taon ko sa high school. Hanggang ngayon, nanlalamig pa rin ako tuwing naaalala ko ang gabing iyon. Taga-Pasig po ako at doon na ako lumaki. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong nagbakasyon kami sa probinsya ng mama ko. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero aminado akong may itsura po talaga ako. Kaya noong dumating kami sa baryo ni Mama, parang artista agad ang tingin sa akin ng mga tao. Lalo na nang malaman nilang galing akong syudad. Mga babae, pati matatanda, puring-puri ako. Hanggang sa sumunod na bakasyon, high school na ako noon. Mas lalong naging maayos ang hitsura ko dahil inalagaan ko ang sarili ko. Pagdating namin sa probinsya, pinagbabawalan na ako ng mga tito ko na laging lumabas kasi marami raw talagang mambabarang sa lugar na iyon. Ako naman, hindi naniniwala sa mga ganun, kaya lumalabas pa rin ako. Biyernes ng gabi pagkatapos ng laro ng volleyball, bigla akong nakaramdam ng matinding pagsusuka. Sunod-sunod, wala nang tigil. Gabi-gabi hindi na ako makatulog kasi bagong labas ko lang ng banyo, susuka na naman ako. Iyak ako ng iyak, lalo na kapag inaatake ng sobrang sakit ang tiyan ko. Parang may kung anong pumipiga sa loob. Nanlalamig ang buong katawan ko pero pinagpapawisan ng malamig. Kaya itinakbo na nila ako sa ospital. Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, sa dami ng test na ginawa, wala raw silang makitang sakit. Doon na nagmungkahi ang tito ko na dalhin ako sa albularyo. Noong marinig ko iyon, halos magwala ako sa takot. Pero pangatlong araw, halos hindi na ako makadilat sa sobrang panghihina. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, isang tingin pa lang ng matanda sa akin, sinabi niyang kulam ang dumapo sa akin. Sinimulan na niya ang gamutan. Nung mag-usal na siya ng dasal, bigla akong nagwala. Pakiramdam ko, dinadagan ng bakal ang tiyan ko. Tapos sumuka ako ng sobrang dami. As in bumulwak ang suka na may kasamang maliliit na gagamba at mga hibla ng itim na buhok na nakapulupot. Pagkatapos ng mahabang gamutan, biglang gumaan ang lahat. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang sunod na nangyari. Nang kami na lang mag-isa, sinabi ng albularyo, nang tiyahin ko raw mismo ang kumulam sa akin. Si Tita Romina. Pag-uwi namin sa bahay, ang nadatnan namin, nag-aaway na sina Tita Bebet at Tita Romina
Bigla na lang inamin ni Tita Romina na siya ang kumulam sa asawa ni Tita Bebet noon, kaya ito namatay. Nagsimula kaming lahat mangilabot. Walang makapagsalita. Nag-sink in sa isip namin na totoo ang sinabi ng albularyo, isang mangkukulam si Tita Romina. At hindi lang pala ako ang biktima. Habang nagsisigawan sila, bigla akong nahilo at napaupo. Paulit-ulit kong tinatanong sa isip kung bakit nagawa iyon ng tita ko. Nang huminahon ang sitwasyon, inawat ng ibang kamag-anak si Mama na halos magwala na sa galit. Pilit niyang tinatanong si Tita Romina kung bakit ako ginawan ng ganoon. Doon na nagsalita si Tita Romina. Ang anak niyang si Junjun, na pinsan ko, ay may gusto pala kay Danica. Matagal na raw itong nanliligaw, pero nang dumating ako, hindi na pinansin ni Danica si Junjun. Laging malungkot at mainisin ang pinsan ko, kaya hindi nakatiis si tita. Lahat daw ay gagawin niya para sa kaisa-isa niyang anak. Kaya niya ako kinulam. Halos magwala si Mama, nagpupumiglas at gustong sugurin si tita. Humingi ng tawad si Tita Romina at sa huli, pinatawad siya ni Mama. Pati ako, natutunan ko siyang patawarin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang takot ko. Baka kapag nagalit muli si tita, gumawa na naman siya ng solusyon sa masamang paraan. Sa ngayon, may asawa na ako at isang anak. Hindi kami nagkatuluyan ni Danica at matapos ang lahat, hindi na ako muling bumalik pa sa probinsya. Kahit sinasabi nilang nagbago na raw si tita, mananatili sa puso ko ang aral na kung sino pa ang kadugo mo at hindi mo inaasahang mananakit, siya pa pala ang gagawa ng pinakamabigat na kasalanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat. Sa mga lumang opisina sa Cebu City, may sabi-sabi ng mga taong nasawi dahil sa matinding sama ng loob ay nagiiwan ng kakaibang presensya. Lalo na kung ang dahilan ay may kinalaman sa mahiwagang puwersa ng kulam, ang kaluluwa ay hindi raw matahimik. May mga nagkukwento tungkol sa isang supervisor na mahigpit pero naging biktima ng lihim na paghihiganti. Good day po sa inyo, Sir L. At sa lahat ng listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lance. 37 years old na po ako ngayon. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong 2009, noong nagtatrabaho pa ako bilang clerk sa isang opisina dito sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapakali tuwing naaalala ko ang sumunod na mga pangyayari. Mahigpit talaga si Geraldine, ang supervisor namin. Workaholic siya, kaya ayaw niyang may nakikitang empleyadong nagpapatumpik-tumpik lang. Kapag nasa opisina, trabaho lang ang nasa isip niya. Kaya kaming mga clerk, laging nagkukunwari na may ginagawa kahit paulit-ulit na lang ang mga papeles. Pero mabait naman siya kapag ginagawa mo ng tama ang trabaho.
Hanggang isang araw, may isang katrabaho kaming nagkamali sa pag-fill up ng mahalagang dokumento. Ang pangalan niya ay Ryan. Dahil strikto si Geraldine, pinatanggal niya agad ito sa trabaho. Walang paliwanag, lumipas ang ilang buwan. Napansin naming nag-iba ang itsura ni Geraldine. Nagsimulang mamaga ang kanyang mga paa na parabang namamanas pero kakaiba ang laki at hugis. Unti-unting umakyat ang pamamaga hanggang sa kanyang mga kamay. Wala naman siyang nararamdamang sakit noon, kaya nagtaka kami. Hindi niya ito binabanggit at sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahahabang damit at pantalon. Pero halata pa rin, lalo na't patuloy ang paglobo. Isang umaga, pagpasok namin, wala si Geraldine. Nag-text pala siya sa boss na dadalhin sa ospital. Makalipas lang ng ilang oras, nabalitaan naming umanaw na siya. Kidney failure raw ang dahilan ayon sa doktor. Nagulat kami dahil bata pa siya at walang bisyo. Pero nagsimulang kumalat ang hinala. Si Ryan, yung tinanggal ni Geraldine, baka raw pinakulam ito sa sobrang galit. Hindi namin alam kung totoo, pero hindi maalis sa isipan namin. May isang boss sa building na may kakilalang manghuhula at manggagamot na magaling. Minensahe nila ito para tanungin kung ano ang tunay na nangyari. Tinext lang ang buong pangalan ni Geraldine at agad na sumagot ang manghuhula. Ang sabi ng manghuhula, may isang lalaking galit na galit sa kanya at pinakulam siya. Hindi raw niya personal na kilala ang lalaki, pero iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Lalo kaming nangilabot dahil text lang ang usapan. Dagdag pa ni boss, magaling talaga ang manghuhulang iyon. Minsan may nawawalang susi ng cabinet sa opisina at nang tinanong nila, itinuro nito kung saan eksaktong makikita. Pagtingin nila, nandoon nga. Sa text lang din iyon. 1 taon makalipas ang trahedya. May bagong gwardya sa palapag namin. Babae siya at nagsisimula pa lang. September noon, nagka-lockdown ang opisina namin dahil may isang empleyadong nag-positive sa COVID-19. Sarado ang opisina namin ng 4 na araw, pero bukas naman ang mga katabing office. Isang Miyerkules, habang nagro-ronda ang gwardya, may narinig siyang teleponong nagri-ring. Paulit-ulit pero walang sumasagot. Sinundan niya ang tunog at paglapit niya sa opisina naming nakasara, biglang tumigil ang ring at may nakita siyang babae sa loob na sumagot ng telepono. Kumaway pa ito at ngumiti. Ngumiti rin ang gwardya pabalik. Kitang-kita niya ang loob dahil malinaw ang salamin ng office namin. Pagkatapos noon, bumalik siya sa pwesto niya. Pero maya-maya, naalala niyang sarado at walang ilaw ang opisina namin dahil lockdown pa. Paano nagkaroon ng tao sa loob? Nagmadali siyang bumalik sa office, pero wala na ang babae. Kinilabutan siya. Kinuwento niya sa maintenance na si Grace ang nangyari, at nang ilarawan ng hitsura, namutla si Grace. Si Geraldine raw ang nakita ng gwardya. Ang dating supervisor naming pumanaw. Hindi kilala ng bagong gwardya si Geraldine, pero bukas ang third eye nito.
Simula noon, madalas na niyang makita si Geraldine na naglalakad sa palapag. Lalo na noong October 9, mismong kaarawan nito. Sinundan daw siya ng multo patungo sa isang maliit na kwarto na laging pinupuntahan ni Geraldine noong nabubuhay. Ang storage room kung saan siya madalas magtrabaho ng tahimik. Hindi lang iyon. Sa mga sumunod na linggo, ilang beses pang nagpakita si Geraldine sa gwardya. Minsan, nakikita raw itong nakatayo sa tapat ng elevator na parang may hinihintay. Minsan naman, sa fire exit, nakaupo sa hagdan. Tuwing sasapit ang hapon, bandang 3:00, nagigising ang kakaibang lamig sa pasilyo. Ang nakakapangilabot, tuwing kaarawan niya, eksaktong 3:00 ng hapon, tumutunog daw ang telepono sa loob ng aming opisina kahit walang nakasaksak na linya. Ang gwardya na lang ang nakakarinig at wala siyang lakas ng loob na sagutin. Minabuti ng management na magpasintabi sa albularyo para patahimikin ang kaluluwa, pero hindi pa rin tuluyang nawala ang mga kakaibang pangyayari sa opisina hanggang ngayon. Nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko ang kwento ng gwardya. Kahit hindi ko mismo nakita ang multo, sapat na ang mga detalyeng ibabahagi niya para maniwala akong hindi matahimik si Geraldine. Ang opisinang dating puno ng ingay, ngayon ay mayroon ng kasamang kaba sa bawat sulok. Ilang beses na rin kaming nagtatanong kung bakit nagawa ni Ryan iyon, kung nagdulot ba ng kasiyahan ang paghihiganti. Ngunit sa huli, ang manghuhula ang nagsilbing tulay para malaman namin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang natutunan ko sa lahat ng ito ay kung gaano kadelikado ang magtanim ng galit. Hindi mo alam kung anong klaseng kapangyarihan ang kayang gamitin ng isang taong sawi. At ngayon, kahit lumipas na ang mahigit 1 dekada, tuwing sasapit ang October 9, hindi ko maiwasang kabahan. Alam kong si Geraldine ay nariyan lang, naglalakad sa parehong palapag dito sa Cebu, marahil naghahanap ng kapayapaang hindi niya nakamit. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.